Pag may pinaniniwalaan ka, mayroon kang pinaniniwalaan isang bagay, pero di mo ginawa, walang saysay yun. Kahit gaano pa kaganda yung pinaniniwalaan mo, kahit unsa pa na siya kanindot, kung hindi mo siya buhaton, wala gihapon siya ibili. Wala gihapon siya ipulos. Okay, nakuha niyo po ito. So yun, para tuloy-tuloy ito, mas maliwanag sa atin ang ating pinag-usapan. Batay sa itinuturo ng Biblia, tayo ay tunay na naniniwala sa mga sumusunod na pitong kaugalian. Pitong kaugalian. Ipapamuhay natin sa araw-araw. Okay, ang Biblia, ito yung number 1. Ang Biblia, ang tanging saligan ng ating pananampalataya. Wala nang iba. Tanda natin ha? Bible ka. Pag ibig sabihin, yung ating pananampalataya ay nagmumula sa Biblia. Kaya nga pag may tinuro, yung pastoran yung pag tumayo sa harap, pag may tinuro siya, gagamit siya ng bersikulo sa Biblia. Bakit gagamit ng bersikulo sa Biblia? Kasi ang ipinamumuhay natin bilang mga member ng Empower Church, na sakop ng denomination ng Jesus the Living Gospel, ay naniniwala tayo. Wala tayong ibang saligan ng katotohanan, kundi ang Biblia. Iyon po mga kapatid, liwanag ba sa atin yun? Okay, praise God. So sabi niya, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatay pinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Liwanag ba mga kapatid? Saan daw maganda pwedeng gamitin ang Bible, ang Biblia, sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa mga likong gawain. Bawat buhay natin, may mga liko tayong ginawa. Di ba? May mga mali tayong ginawa. So matutuwid lang tayo pagka pinagbasihan natin ang salita ng Diyos. Maliwanag ba yun? Ako nakagawa din ako ng pagkakamali. Minsan sa buhay ko, sa mga pagkakataon ito, kalimitan din, nagkakamali din ako. Pero natutuwid ito na i-correct ka agad sa tulong ng Biblia. Kaya walang ibang saligan ng katotohanan maliban sa Biblia. Pag may narinig kayong ibang turo na ang Biblia ay hindi saligan ng katotohanan, mali yun. Amen. Walang ibang saligan ng katotohanan ng Biblia. Yung salita natin, yung salita ng kapitbahay mo, yung salita mo mismo, pwedeng mali yun. Pwedeng sa paningin mo tama, pero pwedeng sa Diyos mali pa rin yun. Ibig sabihin, kahit yung salita natin hindi mapagkakatiwalaan, kaninong salita lang ang pwedeng mapagkatiwalaan? Salita ng Diyos, yung nasusulat sa Biblia. Amen. Kaya ngayon, kasama na, kaugalian natin bilang Kristiyano, ng Biblia, kasama natin. Yun ang buhay natin. Amen po? Liwanag. Sapagkat ang salita ng Diyos ay siya lamang lubusang mapananaligan. Walang kailangang kasaligan. Pulong ka sa Ginoo. Si tatay mo pwedeng mag-iwan na, pagka nakagraduate ka, ito ibigay ko sa iyo. Pero pwedeng hindi niya maibigay. Amen. The only word that can be trusted is the word of God. Pwede si tatay pagka niabot na ang graduation, pwedeng mapigado siya, pwedeng mo ang yun. Sunod bulan na lang siguro. Kaya murag pigado man, di ba? Pero si Lord, pag sinabi niya, gagawin niya. Liwanag ba yun? Okay. At nakatotohanan batayan. Tinatanggap natin ang Biblia bilang gabay sa pamumuhay. Na number 1. Ano ang gabay sa pamumuhay natin? Biblia. Wala ito yung gagawa tayo ng dapat ganito ang ating klase ng paglalakad, ganito ang klase ng ating gagawin. Walang ganon. Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun na ang gagawin. Amen? Liwanag ba?
So, hindi komplikado yung turo natin dito. Ibig sabihin, kung anong sinabi lang ng Biblia, yun ang gagawin natin. Okay, parang mas malakas na. Okay, praise God. So, tinatanggap natin ang Biblia bilang gabay sa pamumuhay, sa paggawa ng mga desisyon. Pag nag-desisyon ka sa buhay, huwag kang i-desisyon agad-agad. Ang tanong ganito, ano ba ang sinasabi sa Biblia? Tatay, gusto ko na po mag-asawa. Huwag agad mag-desisyon na mag-asawa ka. Anong gagawin mo? Ano ang sinasabi sa Biblia pag mag-aasawa ka? Aalamin mo muna yon para hindi ka lihado. Kasi pag hindi mo inalam yon, at ginawa mo kagad nag-desisyon ka, at hindi mo tinanong, ano ang sabi o hindi mo inalam kung anong sabi ng Biblia, lihado ka. Paano punto? Magiging luhaan ka sa bandang huli. Bakit? Ang mga hindi nakakaalam ang siyang laging napapahama. Paano punto? Okay. Pangalawa, ang kaugalian natin, pangalawa ay ang kasarilan ng bawat lokal na iglesia. Dito, ang muntay ay tinatawag na developing church. Ibig sabihin, papunta na siya na maging local church. Diba? Developing church. Dinidevelop pa. Minsan pag developing, hindi pa siya talaga buo. Hindi pa talaga kompleto. Ibig sabihin, may kulang pa sa kanya. Which is, inaayos ngayon para mabuo. At mag-function siya na dumating yung time na kaya na niyang tumayo ng kanyang sarili. Amen? Praise God. So pakinggan po niyo yung sabi ng talata. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Colossians 1:18. Si Kristo ang kinikilalang ulo ng ating iglesia. Hindi isang tao. Tanda natin ha, hindi isang tao ang ating pinaglilingkuran. Ibig sabihin, yung ulo ng iglesia, anak ng Diyos, na nagkatawan ka. Iba yung tao talaga sa nagkatawan tao lang. Okay, malilito rin ha. Kasi pagka nalito ka dyan, pwede kang mahiwalay sa katotohanan. Okay? Iba ang nagkatawang tao sa tao. Dahil ang tao, hindi pwedeng magkatawang tao dahil tao na siya. Eh, di ba? Ako yung punto. Bakit kailangan mong magkatawang tao? Kasi hindi ka? Hello? Nakuha na punto. Di ba? Kasi kung tao na ako, bakit magkatawang tao ako? Kailangan niyang magkatawang tao kasi hindi sa tao. Pag pinako mo ang Diyos sa cross, hindi mamamatay yun. Ako ba? Paano bayaran yung kasalanan? Kaya kailangan magkatawang tao para pag pinako sa cross, mamamatay. Okay? To prove to you na talagang Diyos siya, sabi niya, o sige, gubanin niya templo. And in 3 days, itatayo ko. Anong tinutukoy niya templo? Hindi aging building. Hindi ang kanyang buhay mismo. Gubanin niya templo. In 3 days, ano ba? Nilibing siya, 3 araw, nabuhay siyang muli. Anong ibig sabihin doon? Na si Lord ay tumutupad sa kanyang salita. Maasahan na ba si Lord? Maasahan. Kaya kung mayroon kang inaasahan, dapat si Lord yun. Amen. Kung mayroong nangako sa iyo, huwag kang umasa. Diba? Gabi na rong mula na. Mayog ba na yun? Mayog, eh. Diba? Kasi nailalaan din mo, kagaano magtiwala. Pero pag si Lord ang nagsabi, 100% yun. Tutupad siya sa pangalan. Dahil Diyos siya. Amen. Okay. Puntahan natin yung pangatlo. Pagiging saserdote ng bawat mananampalataya. Alam niyo ba yung trabaho ng saserdote? Ang kaparehas na trabaho niyan sa secular ay
ambassador. Okay. Tinatawan, kumbaga. Tinatawan ng bansang Pilipinas. Isang ambassador ng Pilipinas na pumunta sa ibang lugar. Ngayon, ikaw bilang isang Kristiyano, ikaw naman ay saserdote. So, basahin nga natin. Pahayag 1:6. Ginawa niya tayong isang living maharlika upang maglingkod sa Diyos at Kanyang Ama bilang mga saserdote. Anong trabaho natin? Mga saserdote. Kung may turo lang yan sa pastor, si pastor lang yung saserdote. Hindi. Lahat ng mananampalataya. Ibig sabihin, pag nananampalataya ka, saserdote ka. Okay. Tagapagpahayag ka ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Yun ang trabaho mo, saserdote. Ipagmamalaki mo yung ginagawa ng Panginoon. Diba? Yun ang ginagawa ng mga ambassador. Pinapakilala nila ang bansa natin doon sa ibang mga bansa. Diba? Ang bansa namin ganito, itong mga produkto namin, ito yung aming kalakalan. Diba? Ganito, pwede kami makatulong sa inyo sa ganitong paraan. Diba? Malakas kami sa agrikultura, pwede kami makatulong sa inyo. Ganun yun. Ganun din ang trabaho natin. Ang ipagmalaki, ang kamanghamang ng gawa ng Diyos. Amen po mga kapatid. Okay, sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo ay isang lahing hinirang. Ganda ng mga ito, ano? Word na ginamit. Lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Ganda. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag. Ito maliwanag ha. Ano doon trabaho ng saserdote? Maghayag ng mga kamangha-manghang gawa niya. Maghayag, ibig sabihin, isasabihin mo. Kaya mga saserdote, tabian. Hello. Alay saserdote, gilumon. Yes. Diba? Ngayon, pagdadaan kayo sa mga kalsada, mayroong grupo ngayon sa Miltan, yung ginagawa nila ay nasa street preaching ang ginagawa nila. Mahirap po mag-preach sa kalsada. Pag ganun-ganun ng mga tao, di ba? May dadaan pang sasakyan, maingay. Kailangan sisigaw ka, kailangan malakas ang resistensya mo, kailangan malakas ang tinig mo. Di ba? Kailangan ang boses mo abot hanggang kabilang baryo. Kasi pagka hanggang sa sityo lang, hindi ka pwede ron. Kasi pag nagpas ng tao, simula lang maririnig niya o dulo lang maririnig niya. Yan, malakas ang boses. Liwanag? So, saserdote tayo. Sabi mo sa katabi mo, saserdote ka ng hari. Okay. Praise God. Hindi pala yung pinag-iimpura natin. Ha? Okay. Tinuturo ng Biblia na ang bawat mananampalataya ay tinatawag sa full-time. Full-time, mabigat ito. Full-time na paglilingkod. Explain ko agad dito eh. Kasi pag sinabing full-time, isip agad natin full-time, sa church na talaga ako. Hindi po. Pag sinabing full-time na paglilingkod, hindi lang panglinggo. Ibig sabihin, kahit araw ng Lunes, Martes, o yung working days na tinatawag, ano yung working days? Monday to Saturday. Working days yun. And weekend, yun ang kasama ng Saturday, Saturday dyan. So ngayon, isipin nyo mabuti. Kakabibigay siya, ha? Lipat. Lipat po, kakabibigay. Okay. So, anong sinasabi dito? Kailangan maging full-time daw tayo. Ibig sabihin, kahit nagtatrabaho, pastor, ibig sabihin pag nagtatrabaho, si teacher, hindi siguro magiging full-time siya sa paglilingkod kasi teacher siya. Yung pwedeng isipin agad, no? Kasi pag-isip natin, full-time, kailangan ko umalis maging teacher para mag-full-time. Yun ang nasa isip natin. Hindi po gano'n. Pwede ka kasing magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos bilang teacher.
Amen. Ibig sabihin, yung trabaho mo, andun pa rin. Pero ginagawa mo sa paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ka naman bilang teacher. May kunting panahon ka ron para i-gather mo yung mga estudyante. May 10 minutes ka, 15 minutes na wala kang ibang ibahagi. Halika muna, upo kayo. Akala ng mga estudyante ay mag-quiz ka. Hindi pala, bubukas ka ng Biblia. Di ba? Makinig kayo, hindi, bagsak kayo. Ganun na. Wala na kayong magsasalita. Panahon mo na. Hawak ko ang mga buhay ninyo. Nasa dulo ng bulletin ko ang kinabukasan nyo. Kaya may authority sila. Ibig sabihin, kaya nilang gawin yung paglilingkod sa Diyos gamit yung authority na binigay sa kanila. Diba? Kaya, pwede mong gamitin yun sa bahay. For example, yung tatay ang may authority sa bahay. Maliban na lang mas matapang si nanay. Okay. Pwede sabihin ni tatay, upo muna kayo, mga anak. Misis, upo muna. Mas basa ka agad. Simpleng aral lang yun. Pero, pwedeng gamitin, pwede yun ang gusto ko ipag-unawa rito, yung salitang full time. Diba? Dahil ako, ay full time sa ministry. Pero may trabaho ako. Diba po mga kapatid? Dahil hindi naman ibig sabihin na ito na pagka galit yata sa atin. Okay. Hindi naman ibig sabihin na pastor ka lang pagka araw ng linggo. Ibig sabihin, kahit saan ka magtungo, pastor ka na. Nung araw nga, akala ko wala na kilala siguro sa akin gaano. Pero ngayon, kahit saan ako magtungo, ang i-address na sa'yo, magandang araw po, pastor. Kung minsan, yung mga nagsasabi pa na hindi ko pa kilala talaga, na sila, kilala nila ako, biro mo yan. Walang po daw. At napapatanong na lang ako, sino kaya ang tao ito? Baka malilimutin lang talaga ako, di ba? Parang yun naman. Titato, sino kaya? Eh, ibig sabihin, hindi natatapos yung paglilingkod mo sa araw ng linggo, yung panahon nasa simbahan ka. Ang paglilingkod sa Diyos, full time, araw-araw. Sabi po, naglalaba ka, naghuhugas ka ng plato, kasama yun sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang totoong Kristiyano, lahat ay gagamitin niya o gagawin niya sa pamamagitan ng pagbibigay papuri sa Diyos na pinaglilingkod. Diba sabi niya, pag nagtatrabaho ka, magtrabaho ka na parang hindi doon sa tao, kundi parang Diyos ang nagpapasahod sa iyo. Diba? Diyos ang pinaglilingkod. Hindi magtatrabaho kang mabuti. Dahil iniisip mo na hindi dahil sa amo mo. Diba? Huwag tayo magtrabaho gusto. Lalang yung amo natin, pulipot din yan eh. Trabaho, isisi na kayo dyan. Hindi ganon. Pero pag Kristiyano ka, full time kang naglilingkod sa Diyos, hindi yun ang isip mo. Kahit kuripot, kahit hindi pa maganda yung ugali ng amo mo, anong gagawin mo? Tatrabaho ka. Dahil sa Kanya. Dahil Kristiyano ka. Hindi ko mga kapatid. Christian. Na may nakatingin sa'yo, wala, gagawin mo pa rin yung trabaho. Dahil Christian. Dahil alam mo, hindi lang amo mo nakatingin sa'yo. May higit pa sa amo mo na nakatingin sa'yo. At yun ang Diyos na pinaglilingkuran. Amin po mga kapatid? Naliwanag ba yun? Okay, anong sabi dito? Ano man ang kanyang hanap buhay, ay hindi maghiwalay ito ha, full time na paglilingkod, anuman ang kanyang hanap buhay. Kaya hindi pwedeng alisin mo yung trabaho para lang mag full time ka. Pwede ka palang mag full time na maglingkod sa Panginoon kahit nagtatrabaho ka. Matrabaho nga lang. Kasi nga may trabaho ka na tapos naglilingkod ka pa sa Diyos. Pero rewarding. Alam niyo mga kapatid ha? Rewarding ko. Okay. Ipinamumuhay namin
ang katotohanan na ang bawat mananampalataya ay isang lingkod sa pamamagitan ng paghikayat sa bawat kasapi na humanap ng lugar sa paglilingkod. For example, attendis ka na ng church. At naman tayo dito, di ba? Kaya nga nasa discipleship training na kayo. Dahil nga, mga attendis kayo ng church. Alam nyo, pagka-attendis ka ng church, huwag mong antayin na may magsabi sa iyo, baka kaya mo itong gawin. Ikaw nang gumawa. Huwag ganun. Ikaw ay yung hahanap. Pag alam mo magandang boses mo, ikaw ngayon ang mag-represent. Sasabihin mo, alam niyo po, parang kaya kong gawin yan. Diba, ikaw yung lalapit, ikaw yung mag-represent ng sarili, sasabihin mo, parang kaya ko kong gawin yan. Baka pwedeng ipagkatiwala mo sa akin. Diba? Ikaw ay ang hanap ng paraan na makapaglingkod ka sa Diyos. Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay privilege. Amen! Pribilehiyo. Maraming gustong gawin, pero iilan lang ang pinipili para gumawa, no? Marami pong aspiral, pero pupunti lang ang napili. Privilege po yun na maglingkod sa Diyos. Kaya pagka, huwag mo antay na sabihin ng pastor, o ikaw baka kaya mo mag-gitara. Ikaw na rito. Huwag mo antayin ng gano'n ang sasabihin mo. Ikaw mag-present ka. Sabihin mo, marunong po akong mag-gitara. Baka pwede po ako dyan. Di ba? Marunong po akong sumayaw. Baka pwede po akong magtamborin. Ganun po. Ikaw i-present mo yung sarili. Huwag mo antayin na tawagin ka. Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat tayo inoobliga. Dapat masaya tayo na gagawin ang pinapagawa ng Diyos. Dahil pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, lugi ka. Amen. Kahit gaano kaganda yung ginawa mo, kung hindi ka masaya, lugi ka. Kahit gaano kasimple na gawa mo kung masaya, rewarding yun. Ano po mga kapatid? Pang-apat, ito parang allergy tayo. Di ba? Okay. Kung naniniwala ka naman ng principle ng sowing and reaping, madali lang sa ito. Pero ugali talaga natin, tinuturo sa atin na magbigay tayo ng ikapo. Di ba? Ito po yung pang-apat, ano? Pag-iikapo. O sige, maging ano tayo, faithful. Sino ba dito ang nag-iikapo talaga? Diba? Ito, gusto ko diinan lang ng konti. Kasi nga, hindi naman ito pilitan, ano? Pero gusto kong makita ninyo yung prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Na pag wala kang itinanim, anong ine-expect mo? Diba? And if you want the ministry to grow, you need to be part of helping the ministry. So, anong paraan para matulungan natin ang ministry? Sa panahon natin ngayon, may maraming pangangailangan. At yung mga pangangailangan ay kailangan din ng akibat na pinansyal. Amen? Ibig sabihin, hindi mararun ng isang congregation kung walang fuel. Anong fuel dito? Kailangan din ng pinansyal. Tama? Hindi naman iilaw yung bumbilya kung wala kang kuryente binabayaran. Diba? Palagay nyo, pag di kayo nagbayad ng kuryente, iilaw pa ba kayo? Magliliwanag pa ba? Ibig sabihin, mayroon talagang, salamat na lang. Di mo, kung nagbabayad ba ng tubig din dito? May tubig ba? O, mayroon mo. Sama din yan. Ibig sabihin, may mga pinansyal na espiritu, pagpapaganda ng simbahan. Kailangan, hindi rin yan, hindi mo kailangan ipagkakatiwala lang yung sasabihin ng pastor, ikaw ang bumili ng ganito, ikaw ang bumili ng ganyan. Hindi po i-bless ang church ng gano'n. Salamat na lang at may mga tao na may magandang puso, magandang loob, na kami po ang aako nito, pastor. Kami na pong bahala sa pintura.
Kayo na pong bahala dito sa ganito. Salamat at may mga tao pinadala ang Diyos na gano'n. Pero kung yung mga nasa loob ng simbahan ay nagkaroon ng puso na mapagbigay, ibig sabihin nagtatalaga-talaga sila ng portions na para ibigay nila sa Diyos. Yun naman ngayon ang magagamit ng simbahan para isuporta sa sarili niya, para tumakbo siya ng dire-diretso. Huwag yung punto mga kapatid, kaya huwag yung mamasamain yun. Kaya tinuturo pa rin ng iglesia nito yung pagkita po. Kasi yung nasusulat naman sa New Testament, yung gusto ng Panginoon ang puso na masaya na nagbibigay. Tandaan niyo yan, lagpas po yun sa ikapo. Kasi pwede, for example ako, kumita lang ako ng 1,000. Pero nagagalak akong magbigay ng 500. Lagpas sa ikapo yun. Ako ang punto mga kapatid. Yun ang kasayahan ko na ibigay. Ako yung punto. Yung salitang love gift, lagpas po yan sa minimum. Kano ba ang minimum na sahod? Kasi love. Pag sinabing love gift, may love ba yun na mas mababa sa minimum? Ayaw po ito mga kapatid. Kasi sige, magtrabaho ko sa church. Bibigyan kita ng love gift. Kaya sa church ako, pag may gumagawa, alam ko, for example, nag-allocate ang church ng, pastor, ibayad lang natin dyan ay 350. For example, nag-allocate ang church ng 350. Sa inyo ko po ito sinasabi, baka applicable sa inyo. Pero ginagawa ko, pag nagbayad na ako doon sa gumawa, dadagdagan ko ngayon yung 350 ng 150. Kasi alam ko, na ang minimum ay 403 na ngayon. Kailangan kong lagpasan. Kaya 500 ang ibigay. Sino yung nag-abuno? Pagdating sa liquidation, 350. Pero may binayad mo 500. Kasi love gift yung nakalagay. Love gift. Nakakaya naman, love. Yun na ba yung love na kaya mong ibigay sa Diyos? Nakita mo yung punto mga kapatid. Kaya ito naman ay hindi sa pilitan ha. Ulitin ko, hindi po ito sa pilitan. Marahil nasanay talaga tayo na gano'n yung ating mentality. Pero gusto kong makita ninyo yung prinsipyo ng sowing and reaping. The more you sow, the more you reap. Yun ang sabi. Kung konti lang daw tinanim mo, konti din ang ani. Pag marami kang tinanim, marami din ang ani. Ganun lang naman yung prinsipyo. Ngayon, kung gusto niyo subukan, ang sabi naman ng Diyos, subukin niyo ako, di ba yung sabi niya? At bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko ang mga pagpapala hanggang wala nang sukat mapagpapala. Yun naman. Hindi naman ako yung nagsabing subukin niyo. Ang nagsabi naman, Biblia, tama ba yung mga kapatid? Si Lord naman ang nagsabi. Sa lahat ng nabasa niyo sa Biblia, yung sa giving lang makakakita ka ng salitang subukin niyo. Sa iba, huwag mong susubukin ng Diyos. Ako yung punto, di ba? Kaya lagi mababasa, makita mo yung tinempt si Jesus na ni Satan. Di ba? Nagawin mong tinapay. Ito, mga bato, di ba anak ka ng Diyos? Gawin tinapay mo, ano sagot niya? Huwag mo subukin ng Diyos. Diba? Praise God. Pero pagdating sa pagbibigay, ang ginawa niya, subukin mo ito. Kaya gusto ko din na kayo din mag-decide. Hindi naman sinasabi ko ito para gawin nyo. Sinasabi ko ito para, dahil ito naman ang tinuro sa Biblia. Depende kayo ngayon na mag-decide. Ano naman tayo? Meron tayong demokrasya ba? Punta na po tayo sa pang-5, na kaugalian. Ito naman ay patungkol sa bautismo. Ang bautismo na ating ginagawa ay talagang kailangan ilubog. Kaya pag magpapabautismo kayo, humanap kayo ng lugar na may malalim. Di ba? Na talagang kaya kang ilubog. Huwag naman na ganun lang yung tubig. Mahirap yun.
Kasi yung ating ginagawa, yung pinamumuhay natin, kailangan inubog. So, hindi naman ito kung kailan ka pwedeng bautismuhan. Kasi ang requirement lang naman, pag naniwala ka, at nag-decide ka na talikuran yung lumang buhay mo at harapin na yung bagong buhay, na maglilingkod ka sa Diyos, pag buo na ang pasya mo, pwede ka nang bautismuhan. Yun lang naman ang requirement. Liwanag? Okay, paglulubog. Kasi sabi sa Colossus, chapter 2, verse 12, nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo. Kaya yung word na yun, kaya kailangan ilubog kasi nalibing. May nalibing ba nakalitaw? Na talaga. Kasi pag may nakalitaw, hindi na ilibing talaga yun. Diba? Pag nalibing, talagang lubog. Okay. Praise God. At muling mabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay. Okay, maliwanag na dito. Ginagawa natin ang bautismo sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Tulad ng pagkabautismo kay Jesus at tulad ng iniutos sa Biblia. So hindi tayo lumalabas doon sa ating basis ng ating pananampalataya ang Biblia. Kasi inutos ng Biblia. Okay, tapos na tayo sa paglulubog. Pang-anim. Pang-Sabado. 6 na, no? Praise God. Pamumuhay sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ang bawat Kristiyano ay masanay ka na hindi ka nabubuhay sa pansarili lang. Ibig sabihin, nabubuhay ka kasama ang pangunguna ng banal na Espiritu. Hindi na ikaw ang nasusunod. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, may nasusunod ng iba. Hindi na ikaw. Kaya hindi na yung dati na kung ano ang katwiran natin, ay yun talaga ang ipipilit natin. Iba na pag Kristiyano ka. Kasi pag pwede na yung ating katwiran ay hindi tugma sa katwiran ng Diyos. Liwanag ba yun? Kaya pwedeng yung katwiran natin ay mali sa harap ng Panginoon. Kaya hindi na dapat natin ipipilit. Pag sinabi ng banal na Espiritu na mali tayo, madali lang naman yun eh. Sa pamamagitan ng salita, paano daw ikukorek tayo? Sa Biblia din. Ang paraan nun, ikukorek ka sa pamamagitan ng Biblia. Okay. Ang sabi ng talata, sa John 15:5, ako ang puno ng ubas. Ano sabi niyan? Kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pag hiwalay ka sa kanya, ibig sabihin gumagawa ka ng sarili mo. Yun ang term ng hiwalay. Pagka ikaw ay connected sa Diyos, meaning you are following what God instructed to you. Kaya ka connected sa Kanya. Konektado ka sa Kanya kasi ginagawa mo kung anong sinasabi niya. Pero pag ikay gumawa ng iba, maliban sa sinasabi niya, disconnected ka. Para maliwanag yun, baka sinabi natin, pwede naman kasi nagsisimba ako, active naman ako sa church, pwede na siguro yun. Nagkakamali ka ron. Diba? Ibig sabihin, pagka ikaw gumagawa ng kung anong sinasabi ng Diyos, connected ka sa Diyos. Pero pag ikaw ay gumawa ng iba, maliban sa pinapagawa ng Panginoon, disconnected. Pwedeng isip mo, konektado ka. Pero mapapansin mo, dahil hindi ka magsasagana. Basahin na ulit natin. Ang sabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin, pagiging mabuti yan, at ako sa kanya ay siyang mamumunga ng sagana. So mayroong proof noon, mamumunga ng sagana talaga. Kaya kung sinasabi sa inyo kanina, rewarding talaga. Kasi pag naging totoo ka lang sa Diyos, mamumunga ka talaga ng sagana. Amen. Marahil ngayon, parang hirap-hirap na magbunga. Ganun naman talaga pag tag-init, pahirap pabungahin ng tanim, di ba? Pero pag dumating na yung time na magbubunga talaga siya,
bibigay yan ng the best na ani sa inyo. Okay? Diyan pa ba kayo? May naunawaan? Okay. Naniniwala tayo na ang tanging paraan upang mamuhay bilang Kristiyano ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kasi nga tayo, tao. Ang tao, madaling matukso. Tama? Ang tao, prone na magkamali. Ang tao, madaling mapagod. Totoo ba yun? Ang tao, madaling sumamang loob. Okay. Pwedeng may nasabi ka, hindi mo alam, sumasama ng loob ng isang tao. Ang saya-saya mo, tawa ng tawa kayo, mamaya may isa nang hindi tumatawa. Bakit? Sa pagtatawanan pa lang ninyo, sumasama na palang loob niya. Diba? Mayroong ganon. Hindi yan mawawala sa tao. Kaya kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Dahil siya ngayon, ang tutulong sa atin para magawa ang pinapagawa ng Diyos. Amen. Kaya ka nagsusurvive, hindi dahil sa anong bagay, kundi dahil may tumulong sa iyo. Amen po? Maliwanag ba yun? Puntahan na natin yung pagpito. Okay. Gusto natin yung paglubog sa tubig, tapos na din yung pamumuhay na may pamumuhay sa pamumunan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, simula sa panahon na ito, hanggang sa darating na mga panahon, kailangan reliance tayo sa Holy Spirit. Amen? Ibig sabihin, depende tayo sa banal na Espiritu. Yung panghuli, pagbabahagi sa iba tungkol kay Kristo. Ano yung napansin nyo kanina? Ang trabaho ng saserdote? Yun. Tagapagpahayag ng kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Kaya ikaw ay nagpapakita, ganito yung ginawa ng Diyos. Di ba? Talagang kamanghamanghang ginawa ng Panginoon. Dito naman, yung pangpito, pagbabahagi sa iba tungkol kay Kristo. Ano naman ibabahagi natin dito? 1 Peter chapter 3 verse 15. Anong sabi? Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Sino ang pag-asa natin? Si Kristo. Ang liwanag ka, no? Lumiliwanag. Ang pag-asa, si Kristo. Di ba mayroon tayong slogan na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Slogan ng mundo yun. Paano ko yung kabataan ay wala sa Diyos? Paano sila magiging pag-asa ng bayan? Hindi mo mga kapatid, dahil walang ibang pag-asa ng bayan than Diyos. Ano yung pagta mga kapatid? Si Lord ang pag-asa. Kaya dapat handa tayo. Pag may nagtanong, bakit ka ganun kasaya? Anong nangyari sa iyo? Dapat handa kang sumagot. Wala lang, basta masaya ko. Anong paki mo? Dapat handa kang sagutin. Bakit ka masaya? Bakit sabi kang nakangiti? Iniwan ka lang ng boyfriend mo, masaya ka na. May ba? Hindi po. Masaya ko dahil kay Kristo. O ngayon, tinanong ka, bakit? Anong mayroon kay Kristo? Panahon mo na para gampanan ang pagkasaserdote. Di ba? Pag tinanong ka niya, ano ngayon? Ano palang mayroon kay Kristo? Bakit ka masaya? Yun na ngayon ang trabaho ng saserdote. Ipahayag mo ang kamanghamanghang gawa niya. Amen? Praise God. So, hindi para matrabaho yung saserdote, kailangan prepare ka lang. Ito matakot. Kaya dapat maliwanag sa iyo anong pinaniniwalaan mo. Kasi pag maliwanag sa iyo kung anong pananampalataya mo, madali lang. Amen? Praise God. Ako ay 12 years sa ministry. At hindi ko kinoconsider ang sarili ko na yung maalam na sa ginagawa.
I always, kasi tinanggap ko yung aking pagiging associate pastor ay 2005. Decide ako na maging associate pastor. At matagal pa ako bago naging full-fledged pastor. Ilang taon pa. At ay simula nung nag-decide ako, ang daming pagsunod. Hindi ba dali doon kung nagsimula? Di ba? Pag simula, mahirap. Kasi simula pa eh. Maraming sinubok. Unang sinubok sa amin, ang aming relasyon. Kami mag-asawa. Diba? Sinubok ang relasyon namin. Sasabihin ko ito sa inyo, kasi magkakapatid naman tayo. Diba? Hindi ka na kami maghiwalay. At pirmahan na sana yung inting nun eh, na pipirma lang, na susuportahan, ganitong ibibigay weekly, di ba, or monthly, iwan ko kung anong nakasulat pa doon sa agreement. Parang gano'n. Hihiwalay na. Pero nung humingi doon ng isang gabi pa po para makapag-desisyon. Isang gabi pa po, di ba, parang gano'n isang gabi pa para makapag-desisyon. At nakinig sa sinabi ng Diyos. Kaya hindi kami naghiwalay. Kinabukasan, wala na yung papel. Kita ulit kami kinabukasan. Parang nasa susgado lang din kami. May mga witness at yung nagka-counseling. At dahil nakinig sa Diyos, kaya hindi naman gusto ng Panginoon na sirain. Kaya alala niyo yung punto. My plan for you is not to harm you, but to prosper. Hinadaan ka lang ni Lord doon sa masilimot na area na yun para matuto ka sa buhay. So, natapos yung kwento na yun, nalagpasan na. Kaya, pagka may mga problema kayo sa puso, tawagan niyo lang si alam niyo na kung sino tanongin niyo. Kaya, pagdating sa mga love life, talagang ako mag-advise. Bakit pinagdaanan mo yun? Anong kailangan mo sakripisyo, anong kailangan mo talikuran, na hindi mo pwedeng talagang ipilit yung gusto mo, na hindi kailangan mo din matutong makinig, di ba? Sa both side. Pangalawang sinubok sa amin, finances. Di ba galing din yun, di ba? Matapos yung relationship, sunod naman ang financial. Umabot sa punto na, dalawa ng anak namin noon, umabot sa punto na yung mayroon kami ay kakainin lang ng dalawang anak namin. Hindi namin pwedeng makihati dahil kulang sa kanila. Pero, sa pagdumating yung mga panahon na gano'n, ang prayer ko lagi sa Diyos ay, Lord, hindi kami matutulog sa gabi nito na hindi kami makakakain. Kaya yung dumating sa punto yan, mga 3 bisis na dumating sa buhay niya. At hindi namin nakalimutan ang ginawa ng Panginoon. Na talagang, gabi na, may kakatok sa pinto mo. Tawag nila sa akin, Tatsuki, gising ka pa ba? Opo, dito ba? Pagbukas mo sa pinto, may dalang pagkain. Galing po kami doon sa birthday. Pinaubos tayong pagkain. May dala kami para sa ito. Nakala mo matutulog na siguro kami, Lord. Na walang laman ang aming ito. Pero never kong sinabi sa Diyos, Lord, tama ba itong tinatako? Baka nagkamali ako. Parang nagkamali ako ng desisyon. Pero never ko sinabi, Lord, nung nagdesisyon ako na sumunod sa iyo, kasama sa kontrata ito. Ano gano'n ba? Kasama sa kontrata ito. Pero hindi kami pinatulog ni Lord na hindi kami nakakita. Pinabukasan, may tatawag ulit sa akin. May trabaho. Ipuntahan ko na naman. Diba? Hanggang pinatawag talaga ako ng Diyos para mag-listen. Diba? At sinabi sa akin, dito ka na lang kaya? Maging ano pa namin. Tama ka sa meeting. May leave pa ako noon. Kasi may dating head ng maintenance at under ako sa kanya.
At ngayon ako na yung lead ng maintenance. Ngayon yung hirap ng pinagdaanan. At pagkatapos ng finances, yung trabaho mismo ang sinulit. Pero never na iniwan ka ng Panginoon. May punto na gusto ko nang umalis sa trabaho. Di ba? May ginagawa mo yung tama, pero pag bibintang ka na hindi magagandang... Pero hindi ako umiwas. Talagang hinarap ko lahat. Kasi na natutunan ko sa Bible. Na pagka nasa totoo ka, huwag kang matakot na tumayo. Pag nasa tama ka, di ba pag nasa katwiran, alam niyo pala yung gano'n. Pero pag wala ka sa katwiran, manahimik ka na. Di ba? Pag nagkamali ka, mag-sorry ka na. Pero pag nasa katwiran, tumayo ka. Amen? Tapos na tayo.